Yun ang hinahanap. Inseparable ang ekonomiya at ang politika, subalit kaya mong lusutan ang politika, but you can never control absolutely the dynamics of economics. May dynamics ang economics na kapag sumarurot at kumalam ang sikmura ng mamamayang Pilipino, sila ay mawawalan ng pasensya sa uri ng pamumuno mo. Yun ang nakakatakot. Yun ang nakakatakot. Imagine na mamatay ang mga sundalo sa mga labanan sa terorista, hindi mo makikita ang Pangulong nagbibisita sa mga sundalong napapaslang, napuputulan ng kamay. Samantalang si Rodrigo Duterte sa panahon niya, kahit hating gabi, balik-balikan niya ang mga biktima ng digmaan sa Mindanao, lalo na sa Marawi. At nasaksihan ko yan nung ako'y consultant sa Camp Evangelista habang nakikipagdigma ang gobyerno sa ISIS terrorist group sa Marawi. Napilitan lang siyang punta nang siya ay napupuna na at ikinukumpara sa previous government. Klaro po ang pinag-uusapan natin, ang kanyang layunin na patingkarin at pasingkiin ang digma-digmaan na kanyang ginagawa sa China na hindi dapat mangyari. Ang punot dulo niyan ay political power perpetration. Bakit? Si Zelensky na bulok at inutil na gobyerno ang kanyang dinala sa Ukraine dahil may state of war, ay walang eleksyon at nanatili ang bulok na presidenteng si Zelensky sa Ukraine. Ayaw natin na ikapital sa digmaang walang saysay, hindi makatarungang digmaan ang mamamayang Pilipino, lamang bigyang matuwid ang posibilidad ng state of emergency towards declaration of open martial law. Yun ang dahilan na hindi tayo kikilis doon sa dulo na wala ng panahon at ubos na tayo. Nag-uusap kami ni Peter Mutok, ano ang gagawin natin ka Eric sa mga organizer ng Marcos alis dyan kapag nagdeklara ng state of emergency o possibility of martial law due to possible state of war na idideklara nila at gagamitin na gimmick sa China. Eh sabi ko, di mag-underground. Ano pa ang gagawin namin? Di mag-underground muli at lalaban. Pero kung pwede pa namang hindi mag-underground, at pwede namang siya ang umalis at hindi tayo magtago, bakit hindi? Malinaw po, mga kababayan, kung bakit nandirito tayo, sapagkat gusto natin ang pagbabago. Ang kagustuhan sa mapayapang pagbabago at direktang pagkilos ng mamamayan ay hindi destabilisasyon. Yan ay tinatawag na demokrasya. Ang pagpapahayag, kagaya ng pagtitipon natin na sinasabi nila Kamintong, Kaado at marami pa, sabi nila Yusek Ranke. At yun ang mensahe ni Tatay Digong. Ang kalayaan at demokrasya ay para lamang sa doon, sa lumalaban para sa demokrasya. Ang ayaw kamtin, ang kalayaan ay mananatiling alipin. Ang kalayaan ay hindi hinihingi. Ang kalayaan ay hindi ipinanikluhod at niluluhuran na ibigay mo sa amin. Ang kalayaan ay kinakamit sa pamamagitan ng pagigiit ng tama at mga karapatang fundamental. Ipinaglalaban. At ang paglaban sa karapatan ng mamamayan ay hindi destabilisasyon. Ang mapayapang hakbang ng pagbubuo ng mga pagtitipon-tipon at paghahayag ay siyang pinakabuhay na definisyon ng demokrasya. Hindi po destabilisasyon ang ginagawa natin. Mr. President, be reminded, your power is temporary. Your power is delegated from the people. It is not your perpetual power.